Si Futaro ay isang binatilyo na may angking talino, na na-hire bilang tutor ng di lang triplets, kundi quintuplets ng mga kagandahan. Ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante ay masalimuot, ngunit pinuno naman ng nagiinit at nakakakilig na mga eksena. Kung saan mapupunta ang kilitiyang ito, yan ang ating susubaybayan sa recap na ito. Nagsimula ang kwento kung saan makikita si Futaro na nag-order ng pagkain, na ginamitan pa niya ng Y-skill para makatipid. Nang ilalagay na sana nito ang pagkain sa table ay swerteng nakasabay naman niya ang isang chicks, kung saan huminto ang kanilang oras. Ganun pa man, nagtalo sila sa upuan, ngunit sa huli ay pareho ring umupo. Ikinagulat naman ng madlan na may cut-able na chick si Futaro, kung saan labis naman ang hiya ng dalaga. Sa panig ng binata, nagulat ito sa presyo ng in-order ng dalaga, kaya naisip niyang mayaman ito. Nagsimulang kumain si Futaro habang hawak ang reviewer, kaya pinuna siya ng dalaga sa kawalang galang sa pagkain. Walang paki dito ang binata, kaya napaisip ang dalaga na baka dahil pasang-awa ang grades nito, ngunit lubos ang gulat nang makita ang perfect score sa kanyang exam. Inamin ng dalaga ang kahinaan sa klase kaya inalok nito si Futaro upang turuan siya. Subalit, ayaw masangkot ng binata kaya ng snob ito, at matapos alukan ng dalaga ng kanyang pagkain, ay sinabi nitong kasalanan niya na umorder ng marami, at kung gusto raw umano nitong tumaba. Ikinainis iyon ng dalaga, nang makatanggap naman ng mensahe si Futaro mula sa kapatid na si Raya. Ipinagbalita nito ang tungkol sa mayamang pamilya na kakalipat lamang, at naghahanap ng tutor sa mga anak. Mataas ang nasabing pasahod kaya agad nang tinanggap ng binata ang trabaho para na rin makaahon sa kanilang mga utang. Kinabukasan, nagulat ang binata sa pag-transfer ng isang dalaga na si Nakano Atsuki, dahil bukod sa ito ang nakatable kahapon, ay ito rin ang anak ng mayaman na kanyang tuturuan. Agad nagpapansin ang binata ngunit ginantihan siya nito ng snob bilang pagbawi sa kanyang ginawa. Ganun pa man, ayaw maalis ni Futaro sa tutoring class kaya lumitaw sa isip ang isang success plan. Sa kabaliktaran, sablay na naman siya pagkat kasama na nito ang 4 pang chicks, na nagresulta para di ito matable. Sa kanyang pag-alis, hinabol naman siya ng malaking kinabukasan, na napagkamalan siyang dumidiskarte kay Atsuki. Itinanggi ito ni Futaro ngunit bistado siya ng dalaga na nag-alok ngayon ng tulong. Pinigilan ito ng binata at sinabi pang kaya niyang harapin ang kanyang problema. Humanga sa kanya ang dalaga, kaya tawagin lang umano ito kung kailangan ng tulong. Matapos ito, napaisip ng husto si Futaro kung paano aayusin ang gusot sa kanyang tuturoan, nang pukawin ang kanyang atensyon ng isang ngiting kahali-halina. Napaatras ang binata, at paano daw nito nalaman ang kanyang pangalan. Pinakita ng dalaga ang 2 exam papers kung saan napatanong si Futaro kung bakit hawak nito ang kanyang papel. Sa isang flashback, nahulog ito ni Futaro na nakita naman ng dalaga gamit ang observation. Mula rito, ibinigay ng dalaga ang parehong papel na ikinadismaya ni Futaro, sapagkat 0 ang nakuha nito sa exam. Kinulit nito ang binata hanggang sa silid ng kalalakihan, na gusto lang palang mapasalamatan sa pagbalik ng papel. Binalik ni Futaro ang papel nito para maging patas ngunit nagpasalamat pa din ito. Patuloy humanap si Futaro ng pagkakataon para makipag-ayos kay Atsuki, ngunit di siya makasilap ng tsansa. Nilapitan naman siya ng chicks na di headphone ngunit napagkamalan pala siya nitong stalker. Kinahapunan, tinungunan ni Futaro ang bahay ni Atsuki para sa tutoring class, subalit muli siyang pinigilan ng isang chicks na pinainggit pa ang hita. Walang balak magsimp ang binata na gustong pauwiin ngayon ng chick gangster. Ngunit determinado itong ituloy ang tutoring class kaya tinakbuhan ang mga ito. Hindi naging madali ang pag-abot ni Futaro sa kanyang pangarap na tutoring class, ngunit sa wakas ay nagbunga rin ang kanyang pagtakbo matapos abutan si Atsuki. Tinanong siya ng dalaga sa dahilan ng pagparoon kaya hihingi na sana ng tawad si Futaro, subalit naiinis pa rin si Atsuki kaya muling napahabol ang binata. Pwede bang tigilan mo na ako, may tutoring class ako ngayon. Sinagot nito ng binata na siya ang tutor na tinutukoy, kaya lubos ang gulat ni Atsuki. Ni-reject nito ang binata kaya napuwersa ngayon ang bida, sa isang sikat na galawan ng pagpuwersa sa kapareha sa pader na ipinipilit na gawin siyang tutor. Walang lakas na nasambit ni Atsuki, na bakit pa umano ito ang naging tutor nila.
Mula dito, dumating ang apat pang kagandahan at matapos magtama ang paningin ay nagulat ang mga itong pareho. Napapaisip si Futaro sa closeness ng di umano magkakaibigan, kasama ng kanyang mga pagkalikot na mas lalo pang sumidhi, matapos sabihin ni Atsuki na quintuplet ang mga ito. Palpak agad ang kinalabasan ng unang araw sa pagtuturo, ngunit mabuti na lamang ay pinaunlakan siya ni Yatsuba na naka-0 sa exam. Natuwa si Futaro kaya gustong mangyakap ngunit unahin daw muna nito ang tutor bago lambing. Tinungo ng dalawa ang kwarto ng iba para sa negosasyon, kung saan puro masakit na salita ang tinanggap ni Futaro mula kina Atsuki at Miko. Mas malala kay Nino na di man lang siya pinagbuksan, kaya pinalakas ni Yatsuba ang kanyang loob. Nang pumasok na sila sa kwarto ni Ichika ay gulat naman ang binata, pagkat lalagyan na lang ang kulang at may pera na sa basura. Wala rin itong balak umattend sa tutoring class kaya napagamit ng dahas si Futaro, pero napinsala siya ng husto dahil wala pala itong damit. Sinundan ito ni Ichika ng malikot na katanungan, kaya napawalk out na si Futaro. Sinalubong siya ni Miko na hinahanap ang di umano gym shirt kaya agad niyang sinabi na hindi siya ang kumuha. Katotohanan naman iyon pagkat sinuot pala ito ni Nino na nag-alok ngayon ng cookies. Sa pagtitipon ng apat ay umasa si Futaro na mapasimulan ang pagtuturo, subalit wala namang pakialam ang mga ito at hindi kakikitaan ng kagustuhang matuto. Nang walang ano-ano ay nag-cute mode si Nino, at dito na nga napakain ng gusto si Futaro ng masarap nitong cookies. Lingid sa kanyang kaalaman ay nahulog na siya sa patibong nito, dahil nilagyan pala ng pampatulog ang ininom. Kaya naman lubos ang gulat ng singilin na siya ng 5,000 ng taxi driver mula sa pagkagising. Laking pasalamat lamang ni Futaro nang bayaran nito ni Atsuki gamit ang magic card. Ngunit, pinagsabihan siya nito na mahihirapan lang siya sa kanila, kaya mas mabuti kung mag-quit na ito sa pag-tutor. Ganun pa man, tinanggihan nito ni Futaro na umpisa sana ng mahabang usapan, mabuti na lang at dumating si Raiha na kapatid ng binata. Agad nitong nagustuhan si Atsuki na ngayon ay inimbita ang dalaga para maghapunan. Hindi na nakatanggi pa si Atsuki sapagkat napaka-cute ng kanyang paawa. Agad ipinaghain ni Raiha ang dalaga ngunit diskompyado si Futaro, dahil baka umano dito ma-appreciate ng isang mayaman. Pinatikim siya ng batok sa ulo ng kapatid, na pinasundan pa ng ama na yun ang rason kung bakit di siya magkajowa. Mula dito, kinumusta ni Raiha ang unang araw mag-tutor ng kuya. Gustong sabihin ni Atsuki ang totoo ngunit pinigilan siya ni Futaro, at magbalat kayo umano sila na maganda ang resulta para hindi umiyak ang kapatid. Nabanggit ni Raiha ang tungkol sa kanilang utang kung saan na-touch naman dito si Atsuki. Bago umuwi sinabi ni Raiha sa dalaga na kahit umano nerd lang ang kuya ay may good qualities pa din ito, kaya naman kung gusto nito ay sumaglit muli para sa hapunan. Pinagbigyan ito ni Atsuki ngunit nilinaw nito kay Futaro kung ano ang mga limitasyon. Hindi siya magpapaturo kay Futaro at mag-aaral mag-isa ngunit kung gusto talaga nitong mag-tutor sa kanila ay pagbutihan umano nito. Dahil sa permisong ito, nabuhayan ang binata at for the go na ulit sa goal. Ganun pa man, hindi ito magiging madali pagkat ang quintuplet ay mahinang lahat sa eskwela. Sa unang subok, gusto agad siyang palayasin ni Nino at Miko, kaya agad niyang inilatag ang test papers para sa isang kondisyon. Ito ay, kung sino ang makakakuha ng score na 50 mula sa 100 katanungan, ay di na kailangan pang umattend sa kanyang tutoring class. Nabuhayan ang quintuplet na kapwa gustong paiyakan si Futaro, kaya mula rito ay naghanda ang lahat para makipagsagupa sa mga katanungan. Makalipas ang ilang oras, pinuri ng binata ang 5 dahil nakascore ng 100, ngunit sum total lang pala ito ng score nila. Sa madaling salita, ligwak silang 5. Kaya napatakbo na lang ang mga ito bilang panapos sa unang araw ng tutoring class. Kinabukasan, nagkasabay ang 6 sa labasan ng eskwelahan, ngunit umiiwas pa din ang 5 dahil ayaw nang makita si Mr. Tutor. Hindi sumuko si Futaro, subalit na natiling matigas ang mga ito at kaya umano nilang mag-aral kahit wala ang binata. Dahil sa narinig, naglatag si Futaro ng isang katanungan sa history at agad namang nabisto ang pagkaligwak ng magkakapatid. Habang naglalakad, naiisip ni Futaro na talagang ayaw ng kwintet ang pag-aaral, at kasi simula pa lang niya ng dating game kung saan 0 pa ang relationship level. Ganun pa man, nakita niya ang liwanag kay Miko dahil magaling ito sa history,
kaya nais niyang alamin kung bakit di ito sumagot kanina. Dito na nagsimulang kumilos ang binata para sa kumpirmasyon na hinabol ngayon si Miko. Ngunit, masyadong creepy ang kanyang mga galawan, dahil mas kilasa ng Coke ay nais pang alamin. Nakasilip ng pagkakataon ng binata, subalit dumating si Yatsuba na pinagmalaki sa kanya ang zerong exam sa English. Kinundi na ito ni Ichika dahil istorbo umano sa dalawa, ngunit niyaya ito ni Yatsuba na umattend ng tutoring class ng binata. Tinanggihan ito ni Ichika para sa isang suhestyon, na mas mainam umanong makipaglambingan lalo't nasa kabataan na sila. Dahil sa NGSB, nag-init ngayon ang binata at sinabi, ang pag-ibig ay gawain lamang ng mga tanga, ngunit kung di pa aawat ang mga ito ay mag-duo lang, nang maligwak pa ng gusto sa klase. Sinabi ni Yatsuba na wala siyang interes sabay tanong kay Miko kung may napupusuan na ito. Nahihiya nitong sinabi na wala at umalis, kung saan sinabi ni Yatsuba at Ichika na palatandaan yon na pumapag-ibig na ito. Dahil dito, muling napaisip si Futaro, nang gulatin naman siya ng isang sulat galing kay Miko. Pinapapunta siya nito sa rooftop dahil may sasabihin at hindi na umano nito kayang pigilan pa. Nagresulta ito ng pagkalikot sa isip ni Futaro, sa akal ang magko-confess ito sa kanya. Mabilis niyang sinagutan ang math equation at sa wakas ay tinungo na ang rooftop. Tinago niya ang kilig sa pagkumbinsi sa sarili na prank lang iyon, ngunit natigilan siya sa pagdating ni Miko. Pinasalamatan siya nito sa pagpunta at humingi ng pasensya, dahil gusto nitong siya lang umano ang makarinig sa sasabihin. Pinagpawisan na si Futaro dahil mukhang mapipinsala, subalit nang masambit ng dalaga ang Suharu Keita ay naglodeng ang isip. Ito ay dahil ang personalidad na iyon ay sagot lamang sa history quiz niya kanina. Naniguro pa ang loko kung talagang di magko-confess si Miko, ngunit nagresulta ang kapangahasan sa pagkahulog ng phone ng dalaga. Tinanong naman siya nito kung nakita niya umano ng may matalim na titig. Sumagot si Futaro ng oo at napaswitch naman sa cute mode si Miko. Dito na nagkwento ang dalaga sa pagkahilig niya sa mga warlord sa Sengoku period. Kung saan mas bet nito ang mga panot kumpara sa iba na lokang-loka sa army. Kaya naman huwag daw ipagsabi ng binata dahil alam niyang weird siyang tao. Nakita naman ito ni Futaro bilang isang oportunidad kaya pinalakas ang loob ng dalaga para sa isang trap. Pinagmayabang nito na perfect siya sa history kaya kung gusto nitong matuto pa ay umattend lang daw sa tutoring class. Mula rito, sinukat ni Miko ang kanyang kaalaman at nagpaulan ng mga katanungan tungkol sa Sengoku period. Nasagot naman lahat ito ni Futaro, na balak ngayong gamitin ang area of interest ni Miko para umattend sa kanya. Inalok ito ng binata para sa history lessons at pinagbigyan naman siya. Dahil dito inisip ni Futaro na panalo na siya sa digmaan, ngunit naligwak siya matapos ibigay ni Miko ang isang inumin. Sinabi ng dalaga na wala naman iyong sipon, na kinuha pala nito sa isang anekdota. Hindi ito alam ng binata kaya na-upset siya ni Miko, at sinabi ngayong puro lang umano siya salita pero wala namang alam. Nag-init si Futaro kaya kinabukasan ay kinuha lahat ang libro patungkol sa Sengoku period at nag-all out na sa digmaan. Sa ikalawang tapatan ngiting hari na si Futaro at hinamon ang dalaga, na kung naduduwag na umano itong matalo sa kanya. Mula dito nagbigay ng tanong si Miko, ngunit bago pa masagot ng binata ay tinakbuhan siya nito na singbilis ng hangin. Ganun pa man, determinado si Futaro kaya hinabol ito, nang ma-bounce back naman siya ng malambot na mamon ni Yatsuba. Tinuro nito ang umano tinakbuhan ni Miko, ngunit nakita dito ni Futaro ang tunay na Yatsuba na ikinatakot ang umano doppelganger. Mula dito, ibinalik ni Miko ang kasuotan pagkat nag-crossdress lang pala ito bilang Yatsuba. Nagsimulang libutin ng dalawa ang buong campus kung saan nagawa pa ng mga itong maglaro ng Shiritori. Isang laro ng pagbigkas ng mga pangalan mula sa huling pantig ng nauna. Nagmistulang magkasintahan ang dalawa, hanggang sa abutan ng maghapon at humandusay sa wakas dahil sa sobrang pagod. Mula rito, tinanggal ni Miko ang tights dahil sa init at napinsala nito si Futaro, na nagpalusot at bumili ng paboritong inumin ng dalaga. Ibinigay niya yun kay Miko at gumamit ng parehong anekdota tungkol sa sipon. Ipinagbigay alam ng binata ang efforts niya para dito, ngunit sinabi niyang sa huli ay tinulungan siya ni Yatsuba para mahanap ang kwento.
Tinanong siya ni Miko ng seryoso, kung sinabi ang patungkol sa pagkahilig sa warlords at sinagot naman niyang hindi. Dito na ipinahayag ni Miko ang mababang tingin sa sarili, pagkat sa isip niya ay siya ang loser sa magkakapatid. Itinanggi ito ni Futaro at di umano yun totoo lalo't siya ang may pinakamataas na score sa nakaraang pagsusulit. Ganun pa man, sinabi ng dalaga na makakaya rin yung gawin ng mga kapatid dahil kambal siya ng mga ito. Kaya naman sumuko na umano ang binata sa pag-tutor. Hindi ito pinayagan ni Futaro pagkat may trabaho siyang dapat gampanan. At sa halip ay sinabing sisiguruhin niyang magtatapos ang mga ito ng may ngiti sa kanilang mukha. Nanatiling negatibo si Miko at 100 lang daw ang kaya nilang 5, ngunit hindi nagpatinag ang binata. Sinabi nitong kung noon daw ay oo, ngunit kung totoo ang sinabi niyang kayang gawin ng mga kapatid ang kaya niya, ay nangangahulugan lamang na kaya rin ito ang kaya nilang gawin. Nagpakilig ang salitang iyon kay Miko, subalit ayaw niyang mahalata kaya uminom na lang ng Coke. Sa sumunod na araw nagbunga sa wakas ang paghihirap ni Futaro, pagkat maliban kay Yatsuba ay umattend na rin si Miko sa kanyang tutoring class. Nagpakipot muna ito, ngunit sa huli ay sinabing akuin ng binata ang responsibilidad at tuparin ito salitang binitawan. Buong tapang na siniguro iyon ng binata kaya naman napatanong si Yatsuba kay Miko, kung si Futaro umano ang iniibig nito. Dito muna nagtatapos ang ating recap. Palike naman kung inyong nagustuhan. Hanggang sa muli.